Si Elliot Eastman ay 26 years old at mula sa Vermont, USA. Nung nasa US pa siya nagtatrabaho bilang delivery man. Taong 2023 naisipan ni Elliot na magbakasyon sa Pilipinas at para makipagkita sa isang Pinay na nakilala niya sa online. Ang babaeng yon ay nakatira sa Zamboanga City. Pero hindi naging matagumpay ang kanilang relasyon dahil ang babaeng nakilala ay isa palang scammer at nakuhanan siya ng malaking pera. Kaya bumalik na lamang si Elliot sa US. Makalipas ang ilang buwan ay nakilala niya si Carisha Jala dahil sa isang kakilala at simula noon ay napapadalas na ang kanilang pag-uusap sa chat. Di nagtagal ay nagkapalagayan na sila ng loob. Nagtanong pa si Elliot kay Carisha kung payag ba ito makipag-live-in sa kanya. Pero dahil si Carisha ay isang Muslim at bawal yon sa kanilang relihiyon, kaya nagdesisyon si Elliot na pakasalan ang babae. Bumalik si Elliot sa Cebuco, Zamboanga del Norte at nagpa-convert sa Muslim. At noong June 23 ay ikinasal silang dalawa. Naging maayos at masaya ang kanilang pagsasama. Kitang-kita sa mga vlog ni Elliot na masaya siya sa kung anumang buhay ang meron siya kasama ang kanyang bagong asawa. Payak at simple lang ang kanilang buhay. Ayon kay Carisha, mabait, malambing at maalaga si Elliot. Mayroon ding YouTube channel si Elliot at doon ay nakadokumento ang kanyang buhay bilang isang foreigner na naninirahan sa lugar kung saan ay tinatawag na red zone ng Pilipinas. Ang pagvo-vlog ang naging pangunahing source of income ni Elliot. Naisipan ni Elliot na magtayo ng sari-sari store para may pangdagdag sa kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Inamin ni Elliot na hindi ganun kalaki ang kanyang kinikita kumpara nung nasa US siya. Pero mas pinili niya ang ganong buhay at masaya siya lalong-lalo na at kasama niya ang kanyang asawa. Para kay Elliot, mas importante sa kanya na masaya sila at hindi importante sa kanya ang pera. Nakaranas din si Carisha ng mga diskriminasyon mula sa kapwa Pinoy dahil bakit daw siya napangasawa ni Elliot hindi naman siya maganda. At baka pera lang daw ang habol niya kay Elliot. Pero para kay Carisha, hindi pera ang habol niya kay Elliot dahil hindi naman ito mayaman. Sa isang vlog ni Elliot, sinabi niya na 5 buwan na siyang naninirahan sa lugar nila Carisha, pero ramdam niya na ayaw sa kanya ng mga tao doon. Dagdag pa niya na gusto nila ay may mangyaring masama sa kanya. May mga tao din daw na pumupunta sa kanilang bahay para sabihin na may gustong kumidnap sa kanya o gusto siyang ipakidnap. Saad pa ni Elliot na hindi rin siya sigurado kung mangyari man ang mga sinasabi ng mga taong yon, may tutulong kaya sa kanya ng mga kapitbahay o titignan lamang siya dahil ayaw nila sa kanya. Nakaramdam na ng takot si Elliot. Ayon kay Carisha, hindi niya alam kung may mga taong galit ba sa kanila o may inggit. Pero giit niya na mabait si Elliot at palakaibigan. At gabi na October 17 ay nangyari na nga ang kinakatakutan ni Elliot at ng kanyang asawa. Bandang alas 11 ng gabi habang sila ay natutulog, nakarinig sila ng mga putok mula sa labas ng kanilang bahay. Kasunod noon ay may kumatok ng malakas sa kanilang pintuan. Nung hindi nila ito binuksan, bigla na lamang daw sinipa ng mga sospek ang kanilang pintuan at biglang pumasok. 4 na armadong lalaki ang nagpakilala ng mga pulis. Tinutukan nila ng baril sina Carisha at sinabi na sila ay nagbebenta ng shabu. Pumagit na ang nanay ni Carisha para tanungin kung ano ba ang nangyayari, pero ang hinahanap nila ay si Elliot dahil siya raw ang nagdadala ng shabu sa lugar. Nung nakita nila si Elliot ay kaagad nila itong hinila sa may pintuan sa isang kwarto at agad na sinuntok sa mukha. Sumigaw pa daw si Elliot ng no. Nagawa pa ni Elliot na makatakbo palabas ng bahay pero mabilis siyang binaril ng isang lalaki at tinamaan siya sa paa kaya ito natumba. Kasunod noon ay dinala na siya ng mga armadong lalaki pasakay ng bangka at simula noon hindi na nila alam kung saan ito dinala. Ayon sa kapitan ng Barangay Poblasyon Cebuco na si Barangay Captain Merjan Caril, noong mga nakaraang taon ay tahimik ang kanilang lugar. Ngunit nung nagkaroon na ng abduction, ang mga tao sa lugar ay takot nang lumabas sa gabi at maaga na silang natutulog. Pero ang PNP ng Cebuco ay sinabi na wala silang kinalaman sa pagdukot kay Elliot, kahit na nagpakilala ng mga pulis ang mga dumukot. Ayon sa spokesperson ng Police Regional Office 9 na si Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, wala silang lehitimong operasyon sa area na yon at laban kay Elliot. At kumpirmadong wala siyang drug record. Kaya agad na nag-imbestiga ang mga pulis. October 27, sumuko ang isa sa mga suspect sa pagdukot kay Elliot na siya ring dahilan kung bakit sumuko ang 2 pang karagdagang mga suspect. Katunayan ay 8 ang na-identified na suspect ng PNP
at ang 3 nga ay nasa kustodiya na ng task force. Samantalang ang 5 naman ay patuloy pang hinahanap ng mga pulis. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Galvez, dati pa man ay may mga criminal records na ang mga suspect. Hindi rin sinasabi ng mga suspect kung saan nila dinala si Elliot at hindi rin sigurado ang mga pulis kung buhay pa ba ito. Pero umaasa ang PNP na makitang buhay at maibalik sa kanyang pamilya si Elliot. Ang FBI o Federal Bureau of Investigation ng US ay nakipag-ugnayan na rin kay Carisha. Ayon sa FBI, nakikipag-ugnayan na sila sa mga pulis ng Simbuco habang nagsasagawa sila ng paghahanap kay Elliot. Magbibigay na rin ng 500,000 na reward money ang mga pulis sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Elliot. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo ng PNP Public Information Office, naikwento ng anak ng main suspect sa pagdukot kay Elliot ang lahat ng nangyari. Pero kinukumpirma pa ng mga pulis ang katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Wala din daw silang natatanggap na demandang ransom mula sa mga suspect para sa pamilya ni Elliot. Ongoing po yung validation to confirm the revelation made by the anak nung isa sa principal suspect po, including the possible na pati yung bangka ay pinalitan ng pintura to avoid naalala niyo po, white na motorized bangka po yung ginamit. So bine-verify po ngayon yan ng joint task force po na task group po ng PNP ng NAFP po. Na sila yung nag-spot po dun sa victim na considering na bagong mukha po doon, isang foreigners po. So kasama po isang foreigner po, sila po ang allegedly nagplano para kidnapin po ito. Ang 3 mga suspect na nahuli ay sinampahan na ng reklamong kidnapping at serious illegal detention. Ayon sa mga pulis, pinag-aaralan na din nila ang vlog ni Elliot bilang parte ng kanilang investigasyon dahil sinusubukan nila na makapag-establish sa posibleng motibo ng pagdukot. Ayon sa PNP, walang indikasyon na may kinalaman ang mga Abu Sayyaf sa pagdukot. Ang ginamit na bangka nung kinuha si Elliot ay isang puting motorized na bangka at alam ng mga pulis na hindi pa ito nakakalayo sa lugar dahil ang ganong klaseng bangka ay for short distance lamang. Wala ring indikasyon na nakatawid na ang bangka sa Basilan o Sulu. Kaya nag-activate na din ang PNP ng mga border control para masigurado na hindi makakalabas ng Zamboanga del Norte ang mga suspect. Ang isa sa suspect ay walang takip sa mukha, kaya may mga witness na nakakita sa kanya. Saad pa ng PNP na hindi involved ang US FBI sa kanilang operasyon matapos bumisita ng mga agents sa area. Ang mga team ng FBI ay kaagad naman daw umalis matapos na makakuha ng may impormasyon tungkol sa insidente sa pamamagitan ng kanilang legal attaché. Ang LGU officer na si Joel Ventura ng Simbuco ay magbibigay din ng 50,000 cash reward sa kung sino man ang makakapagturo ng lokasyon ng pump boat ng mga armadong lalaki. At karagdagang 100,000 sa kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon na makakapagdala sa kanila para ma-rescue si Elliot. May ng taong ito ay nagbigay na ng babala ang US Department of State sa kanilang website na travelstate.gov para sa kanilang mga citizen na huwag pumunta sa Mindanao dahil ang lugar ay maraming terorista at mga armadong grupo na sangkot sa mga kidnapping for ransom. Nakasaad pa doon na mga insidenteng yon ay kadalasang foreign nationals ang mga target at kasama na nga ang mga US citizens, mga civilian, local government entities at security forces. Kasalukuyang pang pinaghahanap ang iba pang mga suspects at ang pinakaimportante ay makita na si Elliot na buhay para maibalik na siya sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawa na halos wala ng tulog dahil sa pag-aalala. Hindi pa daw nakakausap ni Carisha ang pamilya mismo ni Elliot magpahanggang ngayon. Umaasa ang ating mga kapulisan na mailigtas at makitang buhay si Elliot dahil magiging sanhi na naman ito ng pagkasira ng pangalan ng Pilipinas kung sakasakali. Lalong-lalo na at marami pa namang mga dayuhan na gusto magbakasyon at manirahan sana sa Pilipinas. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!